ating kultura, kasaysayan, at pagkatao bilang mga Pilipino. Subalit, sa kasalukuyang panahon ay laganap na ang paggamit ng mga pangungusap na pinaghalo Tagalog at English o Taglis Tagalog. Tara, unwind tayo sa Tagaytay. I'm so stressed this week eh. When ba yan? Ikaw, kung kailan ka free. Tomorrow. Okay, let's meet there na lang siguro. Mga around 3 p.m. Okay, see ya. Unti-unti na nating pinapatay ang sarili nating wika, ang wikang ating ginagos. Hoy, tara nang gawin itong project natin. Nene ka dyan, nilalamang ka na ng K-drama. Tara na! Ang wikang Pilipino ay sagisag ng ating pagkakaisa, kasaysayan at pagmamalaki bilang isang bansa. Hoy, isa ka pa. Kanina ka pa nagsiselfone dyan. Tulungan mo naman kami dito. Nande? Ano ba itong mga to hindi naman kausap ng matino? Ano ba gusto niyo? Tutulong ba kayo? Ipapasa ko dun sa akin lang nakapangalan. Hay! Ngunit sa modernong panahon, tila unti-unti nating nalilimutan ng ating sarili. Mas ginagamit ang mga banyagang wika sa pag-aakalang ito ang mas makabago. Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Bakit kailangan tanggalin ang asignatura Pilipino sa kolehiyo? Hindi ba ito ang ating babansang wika? Ang nag-uugnay sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino? Ang pag-alis ng Pilipino sa kurikulum ay hindi lamang paglimot sa wika, kundi pati na rin sa kultura at kasaysayan. Ang wika ay nagsisilbing tulay sa mas malalim na pag-unawa sa ating pagkatao, sa ating pagiging Pilipino. Tayo ang kapagmana ng ating wika. Panahon na para muli itong tagulog, gamitin at ipagmalaki. Ang wikang Filipino ay hindi lamang wika. Ito ay pagkatao. Ito ay bayanihan. Ito ay pagmamahal sa bayan.